Ang ginagawa ni mama mo? Ha? Ang ginagawa ni mama mo? Ha? Nagano? Si Tantan? Si Tantan? So magandang araw mga idol. Ngayong araw na to, meron tayong schedule sa full wave conversion. Ang full wave convert natin ay isang motor na Skygo 110. Balik mukha siya ng stator ng wave at saka ng XRM 110. So ito, convert ko na to, stator ng 1 XRM 110 yung ating i-convert kasi yun ang nakakabit sa Skygo. Nasira na kasi yung kanyang dating stator, kaya stator ng XRM yung ikinabit sa kanya. Hindi naman lahat ng mga stator kailangang i-modify. Hindi sila pare-parehong kailangang i-modify. Kapares na sa mga Yamaha Mio Sporty, naka-floated na. Floated na yung kanilang mga stator. So dito sa Skygo naman, katulad din na sa ibang motor ng Honda, kailangan niya naka-modify siya. Iisa lang naman ang proseso nun, pero magkakaiba ng paggawa. So dito isasummary ko lang yung mga importante, yung mahalaga na importante pa na mga tips. Bali yung mga basic lang yung aking ipapakita kasi mahirap mag video, hindi ko lahat makukunan yung pag-aayos ng stator. So sa stator pakikita ko paano mag-modify, kung paano i-floated yung kanyang ground, at saka doon sa kanyang regulator kung saan siya nakakonect. So kailangan isa-isahin yun, at kailangan din nating ipakita kung paano siya ikabit. So dito magkakabit din tayo ng tri-led, sabay-sabay na yung tri-led at saka voltmeter. At ang pagkilala nga pala sa mga stator ay magkakaiba. Meron tayong mga stator na pang battery operated, meron din naman may mga stator na naka primary, at kalimitan sa mga naka primary ay puro half wave lang kasi may primary siya. At kapag naman sa iba, hindi naman lahat ng mga full wave na stator ay walang primary. Meron din mga half wave pero wala silang primary. So meron silang mga pagkakaiba, kumbaga magkakaiba sila, pero iisa yung proseso na kung paano sila ipo-floated ground. So ang pag-floated ground, napakahalaga niyan. Kailangan hindi ka magkamali, kailangan marunong kang gumamit ng tester at saka ng test light kung paano mo siya iti-test na mapagana mo siya ng maayos. Kailangan mo ring alam na kung ilang voltahe yung kaya niyang ilabas. So sa full wave conversion ng rectifier naman, na meron siyang 5 linya, yung 5 linya na yun ay may kanya-kanyang trabaho, lalo na yung itim na linya. Kalimitan kasi yung itim na wire hindi nila ikinakabit kasi kala nila okay lang yan, pero yun ang pinaka-importante sa kanya, yung black wire. Kailangan siya nakatap din sa accessories ng motor kasi siya yung controller, siya yung magkocontrol ng voltahe para hindi siya umangat nang masira yung mga ilaw, puputok, at saka nakakalobo siya ng battery. So malapit na tayo, at hihintayin lang natin yung ating ipo-full wave. So meron din tayong schedule ngayon, sa brake naman siya may problema, so pagsasabay na natin halos yan. So dito naman isa-summary ko lang yung mga importante kasi hindi naman lahat makukunan meron tayong konting problema sa ating storage at saka sa ating editor. Paano mga anak?
kalat. So, hintayin muna natin na dumating. Nak, magwalis nga muna dito. Nak. Standby lang muna tayo at hihintayin lang natin. So, konting patalastas muna tayo. Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? So, ito. Aalisan muna natin siya ng copper. So, hindi ko na mapapakita kasi hindi ko rin na makukunan siya ng video. So, madali lang naman magtanggal ng cover. Kahit siguro hindi ko na ituro, marunong kayo. Tsaka ito, tatanggalin natin tong kanyang magneto. So, madali lang naman tanggalin yan. Sa ito, medyo malinis siya. Ulitin ko bago to stator na to kasi ako rin nagkabit. Kinonvert ko siya sa XRM 110 kasi nasira na yung stock niya. So ito yung yellow wire niya, siya yung sa lightning coil. Tapos ito yung puti naman, siya yung sa charging. So ito yung ground. Siya yung end of coil, siya yung dulo. At kailangan natin siyang i-floated, tatanggalan natin siya ng ground. So, gagamitan natin siya ng talim ng cutter para matanggal natin yung kanya pagkakahinang at saka yung isang dilaw. So kailangan natin gamit dito multi-tester at yung panghinang tsaka shinkable tube. At pwede rin naman kayo gumamit ng mga multi-tester na digital, pero ang ginagamit ko kalimitan tulad nito analog. Mas madali kasing gamitin ng analog. At saka yung test light nya. So ito, natanggal natin yung yellow wire nya, yung kanyang lightning coil. Siya yung gagawin nating pang charging din. So ito yung white, yan, ito yung starting point ng kanyang coil. Ito naman yung kanyang half wave, yung sa pupunta ng lightning coil. So ito tatanggalin natin, ipa-floated natin yung kanyang ground. Tapos ito, natanggal na natin yung ground nya, yung dulo ng coil. Pagdidikitin natin yung dalawang nya, pagdudugtungin natin yung yellow at saka yung dulo ng ground nya. Kailangan malinis lang yung dulo para maganda nating maihinang natin siya. Muna natin kiskisin yan. Kailangan malinis kasi kapag hindi mo tinanggal yung kanyang coated, yung kulay brown nya, hindi naman kasi yun yung kulay tanso, hindi naman kasi yun yung pinakang laman niya parang naka-coated yan. Kailangan mo siyang hanapin yung white nya, kikiskisin mo lang siya. Yan, kapag nakiskis mo siya, lalagyan natin siya ng soldering lead para dumikit yung ating idudugtong na wire papunta dun sa dilaw. Yung dilaw, ayan, nalagyan natin na siya ng wire na ganito. So kailangan gamitan mo siya ng shinkable tube, huwag tape, kasi kapag tape lang ang ilalagay, bumuka yan. Kailangan hindi siya bumuka at hindi siya tumama doon sa pag-ikot ng magneto o kaya dumikit siya sa ground, kasi kapag dumikit siya sa ground, masisira ang iyong stator at saka yung iyong charger. Kailangan nakaganyan siya. Yan, kailangan iinitin mo lang naman siya. Yan, kapag nakadikit na, so matibay yan, mas matibay yung kumpara sa tape. Kailangan mo lang i-safety yung kanyang linya, iikot lang siya sa likod. So tester muna natin. Pag tester, kailangan marunong ka rin ito. So hindi ko na muna ituturo kung paano mag tester nito
kasi mahirap, hindi rin naman nakikita sa video kasi. Dito kailangan siyang may connection sila, yung white at saka yung yellow. Kailangan may connection yan, kailangan may continuity yan. Tapos kailangan sa ground naka-floated siya, hindi siya magko-continuity sa ground. Tapos yung wire niya itatago mo siya sa likod at tatalian siya ng strap para hindi siya dumikit kapag umikot yung magneto niya, hindi siya mahagip ng pag-ikot ng magneto, kasi kapag dumikit siya sa ground sa magneto, masisira lang yung iyong stator. So ito, pwede na natin siyang ibalik sa kanyang motor at okay na rin naman siguro to. Marami na din naman tayo nagawa na ganito, kaya tested na natin yan. Kabisado na natin yan, kahit anong stator pa ang ating i-modify. Kapag kinabit natin to sa motor at inilagay na natin to sa kanya magneto, ay yung dalawang dilaw, yung isang dilaw at saka yung puti, dudugtong natin yung wire para maibalik natin to sa kabila, iikot natin siya. Ito yan, kahit magbaliktaran niya, kahit hindi mo matandaan kung alin ang dilaw dyan, okay lang, para maidugtong natin siya doon sa kanyang rectifier regulator tulad nito. Ayan. So yung green at saka yung red, siya yung galing sa battery, ground at saka positive. So yung green negative, positive yung red. So dito naman tayo sa yellow at saka doon sa pink ng regulator, doon natin siya idudugtong sa dalawang wire na galing sa stator na minodify natin. Yan, pagdudugtungin lang natin siya, idudugtong natin siya doon sa regulator, yan, tulad nito. Tapos iti-tape natin siya, isisilyado natin para mas maganda. Yan, katulad nitong ginawa ko, nakashinkable na siya at nilagyan din natin siya ng tape. Tapos itong itim na ito, siya yung accessory, siya yung controller. Ito yung sinasabi ko ng controller, kailangan sa accessory siya doon sa etong Kimco, parang Honda rin to, at ang kanyang accessories ay kulay black. Etong black na to, accessories wire yan, dyan natin ilalagay yung black ng stator. Ayan, ganyan lang kasimple. So ito, full wave na to, at kahit hindi ko na to i-testing, sigurado na yan. Eto, yan, kakabitan din natin siya ng voltmeter at saka ng LED na headlight. So ito, yung regulator na yan, tested ko na rin yan kasi marami na akong nakabitan yan, at maganda naman yung kanyang charging na voltahe. So hanggang dito na lang siguro muna, at sa mga susunod kong video ipapakita ko sa inyo ng maayos yung mga detalyado, kasi medyo kulang tayo sa storage So maraming salamat sa mga sumubaybay at nanonood ng aking video. Hanggang sa muli, God bless and Merry Christmas sa inyo lahat. And Yeah, no, I wanna, could you be the one? Good, good.